Doon sa issue naman ng inyong Grand Terminal, nai-ano daw to, nai-dispose ng nakaraang administrasyon sa pribado. Ano po yung hakbang po ninyo ngayong pag-upo ninyo para mabawi at mapakinabangan uli ito ng lokal na pamahalaan? Actually, na-foreclose po siya. Foreclose Na-foreclose. siya. Mhm. Ah, ah, hindi po, meron po kasing loan na kuha po ang LGU. Pero past two administrations pa po siya. Kaya lang na-carry over during the last administration. Mhm. Ah, Apparently, hindi po nakapagbayad dun sa loan na obligation. Kaya lang po ang isa po kasing naka-anong property doon ay yung Grand Terminal namin, yung lupa doon. Mhm. So, hindi na po siya nakuha. Ah, Hindi po nagkaroon ng settlement dun sa obligation, and then yung bangko po ay napilitan pong i-foreclose yung property. So, ah, on day one po sana tinatry namin bawiin, kaya lang po we were informed na nung May 2025 pa po na consummate na po yung sale. Mhm. Natapos na yung sale dun sa isang private company na hindi po ma-disclose because of Data Privacy Act. Kaya lang po, technically right now, hindi na pagmamayari po ng LGU. Mhm. Ma'am Bo. Mayor, may mga legal basis po ba ito? May mananagot po ba from the past administration? Kasi ito pong Grand Terminal ay napapakinabangan po ng mga taong bayan dyan. Opo, at saka po being the capital town po ng Occidental Mindoro, malaking tulong po talaga yung Grand Terminal sa amin, aside from the financial aspect din na talagang dadala po ng malaking income sana sa LGU. Pero nangangalap lang po kami ng ebidensya at kasi po marami pa pong mga pieces of evidence na hindi namin hawak ngayon. Kasi po may allegations po na two administrations ago, yung dinala nga daw po yung mga documents. So wala pong hawak na documents yung munisipyo po ngayon. So we're in the process of collating all the documents po para po ma-determine namin at makapag-decide po on what to do next.